Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, araw ng eleksyon, umarangkada na. Ika-4 na batch ng OFWs mula Israel, nakabalik na ng bansa. Francisco Chu Laurel Jr. itinalagang bagong kalihim ng DA. PDL sa Manila City Jail, bumoto sa BSKE. PNP, tiniyak ang kaligtasan ng mga biyaherong uuwi matapos ang undas. SB19, nakatakdang magtanghal sa Singapore, Thailand, Dubai at Japan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakamainit na kaganapan ngayong linggo, barangay at kabataan kabilang karito. Idinaos ang botohan para sa BSKE nitong Lunes, ika-30 ng Oktubre, kung saan maagang ipinatupad ang early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para sa mga persons with disability o PWDs, senior citizens at mga buntis. Ilang oras bago magsimula ang eleksyon, ipinaalala ng COMELEC ang 8 hakbangin para sa maayos at mabilis na pagboto para sa halalan. Kaugnay nito, ibinahagi rin ng poll body ang kanilang voter care hotlines para sa mga botanteng may katanungan o gustong isangguni. Naging epektibo ang hotlines 24 oras hanggang noong ika-31 ng Oktubre. Huli cam, nabahala ang mga residente ng Barangay Carmona sa Makati City dahil sa mga kaguluhang nagaganap na kaugnay sa BSKE election. Ito ang eksklusibong tinutukan ni Francis Riodique. Alas 9:30 pa lamang dito sa Barangay Carmona sa Makati City, kabi-kabilang insidente na ng pangaharas ang naitala dahil umano sa mga hinihinalang kaso ng flying voters. Kita sa kuha ng CCTV na ito ang paglapit ng mga nakamotorsiklo sa mga nakadestinong barangay official. Kasunod nito ang isa pang motorsiklo sakay ang 2 lalaki. Sa kabilang kuha ng CCTV, makikitang may hawak na baril ang isang lalaki habang papalapit sa mga opisyal. Ilang saglit lamang habang nakasakay sa motorsiklo ay sinuntok ang isa pang barangay official. Isa pang hampas ng stick ang kanyang natanggap mula sa isang lalaki. Ayon sa isa sa mga nakadestinong opisyal ng Barangay Carmona, sinisigurado lamang nila na walang insidente ng flying voters sa kanilang barangay. Nang kasama ko po dati sa barangay yun tinutukan niya po ako ng 45 stainless. Hanggang tinutok niya po sa akin, hindi na po ako nakalapit. Samantala, isang pagbabanta naman ang natanggap ng isa pang opisyal matapos itong palibutan ng higit 10 lalaki habang nagmo-monitor ng mga botante. Baliw lumapit po sila sa akin at tinuro ko na pinagbantaan po ko na pag hindi daw po ako umalis sa lugar na yon, may mangyayari daw po sa akin hindi maganda. Ayon sa kanya, ang mga insidente ng pangaharas ay pare-pareho lamang ang motibo. Kaya ho, pinaharas po nila kaming mga naka-deployed ho na naka-duty po para ho maipasok nila yung maluwag nila maipasok yung mga kinuha nila mga flying voters sa Maynila. Reklamo ng mga botante, mas napatagal ang kanilang oras ng paghihintay para makaboto dahil umano sa mga hinihinalang flying voters. Ang nagpahaba ng pila, yung mga flying voters. Kaya naman halos mahigit 2 oras bago makaboto ang mga botante. Ayon sa hepe ng Makati City Police na si Police Colonel Edward Cotillog, ang COMELEC ang makakapagdesisyon kung sinong pwedeng bumoto at hindi. Huwag i-hold yung mga taong gustong pumunta sa voting center para bumoto. Kasi that's the freedom ng ating mga kababayan. Kung register silang boboto, then be it. Dagdag pa niya, 12 pulis ang nakaantabay sa nasabing barangay para sa posibleng kaguluhang maganap. Sinubukan naming kunan ng pahayag ng COMELEC, ngunit tumanggi itong magbigay ng komento. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ibang anggulo naman, nagpabatid ang ilan sa mga watchers na may last-minute changes ukol sa patakaran ng COMELEC at kumpara sa nakaraang pambansang eleksyon nakaraang taon. Tunghaya ng ulat na hatid ni Jade Buhoy. Sa lungsod ng Maynila, partikular sa lugar ng Tondo, nagpahayag ang iilan sa mga watchers na nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa patakaran at pagrami ng mga botante at kapwa watchers ngayong eleksyon sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE. Ayon sa pahayag, magmula noong araw na sila'y nagpulong sa mga dapat gawin at dalhin ng bawat watchers sa kada presintong nakatalaga. Ang paglalagay ng larawan sa bawat ID ay nakaligtaang umanong ihayag ng COMELEC. Bukod pa riyan, pansin din ang dagsa ng mga botanteng hindi residente ng barangay o umano'y flying voters dahil sa kawalang katunayan ng mga ito na sila'y naninirahan sa lugar ng kanilang pinagbobotohan. Pahayag naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, indikasyon ng vote buying, aniya ang sobrang daming poll watchers sa kada kandidato. Nagbabala siya sa mga ito na ang pagkakaroon ng higit pa sa 2 watchers kada presinto ay magkakaroon ng presumption of vote buying. Dagdag pa niya, ayon sa Section 264 ng Omnibus Election Code, ang sinumang kandidato ang mahuling lalabag ay may karampat ng parusa ng 6 na taong pagkakakulong at habang buhay na disqualification sa pagtakbo sa public office. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagtatapos ng BSKE, hinihiling ng COMELEC ang mas mahabang oras ng botohan para sa susunod na halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hindi sapat ang alas 7 hanggang alas 3 ng hapon na oras ng botohan para sa 68 milyong regular na botante at 24 na botante ng Sangguniang Kabataan. Kung maaari, nais ng COMELEC na palawigin ang oras ng botohan mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Undas updates, may kabuang 84,300 mamamayan, kabilang ang mga pamilya at mahal sa buhay ng mga yumao, ang bumisita sa Libingan ng Mga Bayani o LNMB mula ika-31 ng Oktubre hanggang ika-2 ng Nobyembre upang magbigay pugay sa mga bayani ng bansa sa pagdaraos ng undas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kinikilala ng ahensya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng alaala ng mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa ikabubuti ng bansa. Habang patuloy na ginugunita ang kanilang mga nagawa, muling pinagtitibay ng organisasyong militar ang pangako nitong itaguyod ang demokrasya, soberanya at kalayaan na ipinaglaban ng ating mga bayani. Samantala, ligtas naman na nakarating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City nitong ika-30 ng Oktubre ang ika-4 na batch ng mga overseas Filipino workers o OFW returnees mula sa Israel. Ang batch na binubuo ng 60 OFW at 2 sanggol ay sinalubong ni na House Committee Chair on Overseas Workers Affairs, Representative Ron Salo, DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak at iba pang officials mula sa iba't ibang ahensya. Lahat ng mga bumalik ay nakatanggap ng agarang tulong at iba pang suporta sa kanilang pagdating. Sa kasalukuyan, 119 na OFWs mula sa Israel ang ligtas na nakauwi sa bansa sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng gobyerno sa repatriation. Pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong kalihim ng Kagawaran ng Agrikultura na si Francisco Chu Laurel Jr. nitong Biyernes. Para sa detalye, narito ang ulat ni Faith Villanueva at Francis Riodique. Matatandaang noong inihalal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang taon, siya ang tumayong kalihim ng Kagawaran ng Agrikultura. Ngunit sa ginanap na press briefing sa palasyo nitong ika-3 ng Nobyembre, sinabi ng Pangulo na panahon na umano para makahanap ng taong higit na nakakaunawa sa mga suliraning kinaharap ng agrikultura sa bansa. Kaya naman inanunsyo ng Pangulo
ang pagluklok kay Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng nasabing kagawaran na nagmamay-ari ng isa sa mga nangungunang kumpanya ng pangingisda sa Asia-Pacific region kung saan malaki na rin ang kanyang koneksyon sa mga eksperto sa larangan ng agrikultura. Kasabay ng pagtatalaga kay Laurel ay ang pagpapahayag ng Pangulo ng kanyang pinakaunang marching order sa kalihim na pagtuunan ng pansin ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga agrikulturang produkto. Pagdating naman sa pangmatagalang hangarin, nais ng Pangulo na tutukan ang pagsasaayos ng produksyon sa bansa sa pamamagitan ng modernisasyon. Pagtitiyak ni Laurel, pangunahing adikain aniya ang mapalakas ang ani ng bansa at masigurong ito'y abot kaya ng mga Pilipino. Sanipuersang panulat ni Faith Villanueva at pag-uulat ni Francis Riudique para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DILG Secretary Benhur Abalos hinikayat ang publiko na ipagbigay alam sa otoridad ang mga pandaraya sa BSKE. Grocery items kapalit ng mga recyclables ipinamahagi ng MMDA sa mga residenteng nakiisa sa Recyclables Mo Palit Grocery Co. Rafah border crossing ng Gaza at Egypt binuksan na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. BSKE update, ayon sa COMELEC, posibleng hindi muna makapagsimula agad-agad sa panunungkulan ang mga nanalo mga kandidato sa BSKE. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Iminungkahi ng Commission on Elections o COMELEC sa Department of the Interior and Local Government o DILG na gawing 1 week ang transition para sa mga nanalong kandidato sa BSKE. Ito ay matapos ipahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na ang interpretasyon ng resolusyon ng Korte Suprema sa pag-postpone ng BSKE noong Disyembre nakaraang taon na nagsasabing sa ika-1 ng Enero ngayong taon magsisimula ang mga nanalong kandidato ay unconstitutional. Ibig sabihin na kapag naiproklama ng panalo ay kinabukasan na agad magsisimula ang pag-upo sa pwesto. Dagdag pa ni Garcia, nararapat lamang na magkaroon ng pag-aaral ukol sa transition period ng mga nanalo. Ayon sa kanya, ito ay dahil dapat na may sapat na oras para sa tamang pag-turnover ng mga kagamitan, budget at mga dokumento. Kabilang sa nasabing dokumento ay ang Statements of Contributions and Expenditures na laman ang detalye ng mga nagastos ng mga kandidato sa pangangampanya. Pagtitiyak pa ni Garcia, pumayag ang DILG sa mungkahing ito ng COMELEC. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, hinikayat ni DILG Secretary Benhur Abalos ang publiko na ipagbigay alam sa ahensya at mga otoridad ang mga kaso ng pandaraya at panluloko sa naganap na BSKE. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Mariing ipinahayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. na ang malayang botohan na walang daya at bahid ng panloloko ay isang responsibilidad ng mga botante. Kaya tinikayat nito ang publiko na ipagbigay alam kaagad sa departamento at mga otoridad ang anumang pandaraya na masaksihan sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Pahayag ni Abalos, hindi raw dapat nadadaan sa pangsusuhol ang mga botante dahil ang mga opisyal sa barangay na matatanghal ay siyang magsisilbing takbuhan ng mga residente sa lugar. Samantala, ang naganap namang eleksyon sa Metro Manila ay naiulat na mapayapa ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa pag-arangkada ng botohan kamakailan para sa BSKE ngayong taon, pinayagan na ring bumoto ang mga persons deprived of liberty sa buong bansa. Narito ang ulat ni Princess Castro. Bumoto sa kauna-unahang pagkakataon ang mga persons deprived of liberty o PDLs para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong araw ika-30 ng Oktubre. All persons deprived of liberties have their constitutional right to vote. Ang sinasabi, unless masentensyahan ka, ikaw ay inaantay mo pa lang at naghihiling pa lang, wala kang pasentensya, ito'y nirekognisa ng Estado ang karapatan mong bumoto. Ang mga PDL na bumoto sa buong bansa ngayong araw ay nasa higit na 27,000 kung saan ang 1,600 dito ay inescort sa kani-kanilang polling precinct sa labas ng kulungan para bumoto. Ang mga ito ay ang mga nakapiit ng 6 na buwan pababa o di kaya naman ay ang mga mababa sa 50 populasyon sa piitan. Samantala, naganap ang pagbotong ito ng mga PDL matapos ang naging kasunduan at paglagda sa Memorandum of Agreement ng Commission on Election sa Public Attorney's Office at Bureau of Jail Management and Penology. Kaugnay nito ay bumisita si DILG Secretary Benhur Abalos sa Manila City Jail upang siguraduhin ang mapayapa at maayos na kalagayan ng mga botante sa piitan. Kabilang sa higit na 300 botante sa City Jail ay sina alias Mamu at alias Reka na lubos na ikinagalak ang pagbibigay halaga at respeto sa kanilang karapatang bumoto. Anila ang naging paraan upang kanilang makilala ang mga kandidatong iboboto ay sa pamamagitan ng digital platform kung saan ipinapanood sa kanila ang mga video na naglalaman ng mga plataforma ng mga BSKE candidates. Bukod dito ay nabanggit din ni Abalos na hindi rin nila ipinagkait ang mga karapatan ng mga PDL na kumandidato para sa halalan kung saan sa kasalukuyan ay mayroong 8 mga kandidatong PDLs sa buong bansa ang tumakbo para sa posisyon ng kagawad at barangay chairman. Kasi huwag tayo mag-brand na porque nagawa mo ito, mas isa pumunta yung tao para hindi na siya pwede magbago. It should never be that way. No? Hanggat maaari, akapin ang komunidad, bigyan ng pagkakataon, ng trabaho, ng livelihood. Yun naman ang sa atin. Sinabi ni Abalos na malaki ang magiging kontribusyon ng mga PDL sa botohan sapagkat ang bilang ng nasa 300 botante sa Manila City Jail ay malaking porsyento sa karaniwang populasyon ng isang barangay sa Maynila na nasa 500. Sa pagtatapos, binanggit din na hinahanapan na nila ng trabaho ang mga PDL bago pa man sila makalabas. Nang sa gayon ay handa na silang mamuhay muli sa labas ng kulungan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita, sa patuloy na pagsulong ng MMDA sa programang Recyclables Mo Palit Grocery Co. ay umabot na sa 164,000 halaga ng grocery items ang naipamahagi sa mga residenteng nakiisa sa pagbubukod ng mga kagamitan na maaari pang i-recycle. Naglalaman ng grocery pack ng mga delata, instant noodles, bigas, kape at iba pa. Layunin naman ng MMDA sa programa na maiwasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila na dulot ng mga basurang nakakalat sa daan. Kamakailan ay iniulat ng Manila City Government na may kabuuang 87 truckloads o higit 200 metric tons ng basura ang nakolekta noong panahon ng undas. Batay sa datos na ibinigay ng tagapagsalita ni Manila Mayor Honey Lacuna na si Attorney Princess Abante, tumaas sa mga nakolektang basura mula ika-28 ng Oktubre hanggang unang araw ng Nobyembre kumpara sa mga basurang nakolekta noong nakaraang taon. Matatandaang bago ito ay pinaalalahanan ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang mga bibisita sa kanilang mga mahal na yumao sa mga sementeryo na itapon ng maayos ang kanilang mga basura at obserbahan ang kalinisan.
Sa ibang usapin naman, upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya matapos ang mahabang pahinga, siniguro ng PNP ito at nananatiling nakataas ang alert status ng ahensya. Daniza Lopez para sa balita. Matapos ang Barangay Sangguniang Kabataan Elections o BSKE at UNDAS na siyang tinagrian bilang walang pasok, siniguro naman ng Philippine National Police o PNP na ligtas na makakauwi ang mga biyahero sa kani-kanilang pinanggalingan. Kinumpirma naman ni PNP Information Chief at Spokesperson Colonel Jean Fajardo na nananatiling nakataas ang alert status ng ahensya hanggang ika-6 ng Nobyembre dahil sa inaasang pagdagsa ng mga tao na siyang uuwi sa kani-kanilang probinsya matapos ang mahabang bakasyon. Ayon kay Fajardo, ang mga Police Assistance Desk ay nananatili pa rin sa mga terminal, seaports at airport para marespondehan ang anumang katanungan ng mga biyahero. Dagdag pa niya, ito'y magtatagal hanggang sa makauwi ang mga biyaherong lumuwas sa kanilang mga probinsya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang higit na 3 linggo mula nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng grupong Hamas at Israel, binuksan na ang Rafah border crossing ng Gaza at Egypt. Ito ay upang mabigyang daan ng mga taong lubhang nasugatan at kailangan ng medikal na atensyon. Ayon sa ulat, sa pagbubukas ng nasabing border ay pinauna muna ang mga ambulansya, kasunod ang daan-daang individual kabilang ang mga dayuhan at kabilang ang mga kabataan. Sa kasalukuyan, tinatayang 9,000 na ang naitalang nasawi sa patuloy na gera ng Israel at Hamas. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo ng P-pop supergroup na SB19 ang mga bagong petsa ng kanilang tour para sa pagtatag concert ng grupo. Sinabi ng SB19 na magpe-perform ang grupo sa Singapore, Thailand, Dubai at Japan. Matatandaang kamakailan ay idinaos ng SB19 ang fan meeting nito na One Zone sa Pilipinas para ipagdiwang ang ika-5 taon sa industriya. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, araw ng eleksyon, umarangkada na. Ika-4 na batch ng OFWs mula Israel, nakabalik na ng bansa. Francisco Chu Laurel Jr. itinalagang bagong kalihim ng DA. PDL sa Manila City Jail, bumoto sa BSKE. PNP, tiniyak ang kaligtasan ng mga biyaherong uuwi matapos ang UNDAS. SB19, nakatakdang magtanghal sa Singapore, Thailand, Dubai at Japan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang Newsful.